Taga-teatro siya. So ayaw niya yung nagpe-perform siya, may amoy sisig, may dumadang waiter. Ayaw niya. Isa rin niya na-reject. Ang baho. Sabi ko, baho naman talent na yan. Parang ang dumi ng buhok, parang hindi naliligo. Walang talent at all. Kasi he cannot sing. Boses baka. Magaling siya eh. Tsaka may pera na siya. Parang may pera ako, hindi ko kailangan yan. Pero hindi bagay, di ba? Pero meron nang nagpasama ng loob sa'yo. Si ano? Sino yan? Basta. So may blind item tayo dito. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Umayos ka, bakla ka. Kilala kita. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video, naku, kakaibang vlog po ngayon ang ating gagawin. Kaya tumutok lang po kayo. But before that mga kachika, please like, share, and subscribe. At mag-comment po kayo para alam niyo po ang ganapan dito. Nakikita niyo po yung sa likuran ko. Nandito po tayo sa bagong The Library. Ayan. At syempre, alamin natin ano ang ganap dito. At syempre, kakausapin po natin ang #1 star builder ng mga host at comedian. Halika na! Tara na! Tingnan natin. Papasok dito, ayan, kitang-kita mo kagad. May iskinitang papasok. Tapos, eto siya, oh. Ganon, oh. Dulong-dulo po siya. Kaya may privacy ang lugar na ito. Kaya masarap mag-unwind dito. Eto. The Library. Naku, nagsimula pa pala ito noong 1986. O, unique, private, and different. Ganon. Kaya naman, tara na, pasukin na natin. Ayan, tao po. Ay, tao po. Ayan, nandito. May magpa-prime time ka? Ay, sobra. Ayan, eto po. Kamusta na? Eto na, nandito na tayo. At syempre, eto na po ang The Library. Ganon. At syempre, mga kaibigan, Andrew De Real, Mamu. So, eto na, Mamu. Welcome to my vlog, Mamu. And welcome to the library. Yes. Pinapanood ko ang mga vlog mo eh. Ay, naku, maraming salamat, Mamu. Coming from you, ha? Pinapanood ko. Siyempre. So, eto na nga tayo, Mamu. Bago tayo magchikan, Mamu, itour mo muna kami sa bago mong library. This is the library. Ayan. Of course, you're familiar with the old library sa Adriatico and yung sa Orosa. Yes, ang Ito na unang yung first library. time. 1986. Sa Adriatico Street, Malate. And then we transferred to Orosa Street. Tapos nagsara din siya. Ito na ngayon, nasa Las Piñas na. Eto Giving na. fun to all the people in the South. Correct. Ang nag-iisang comedy bar dito sa Las Piñas. Kaya ano pang hinihintay, itutur muna namin kayo para alam nyo ang ganap dito sa loob ng bagong library. Of course. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. Talagang may mga books. Totoo yan, no? Oo, ay. Donated by. At ikaw na talaga. Kompleto Ayan. yan. Lahat ng gusto mong hanapin libro, meron. Ang ganda, di ba? So, syempre meron pa tayong pa-tour. Ibang-iba na pala ang loob dito kaysa Yes. noon, no? Of course, ito ang bar, ito ang aking mga staff. Ayan, kaway-kaway naman kayo, mga friends. Available yan mga yan. Sinuturo ko lang kung gusto mo. Hello. Ayan po ang mga mababait na staff pag nagpunta. Ito naman si Raka, siyang in charge sa toilet. Oo, Raka. The toilet mistress. Tour mo siya sa teritoryo mo. This is my office. Office talaga. In fairness, ang ganda. Talagang in-effortan mo talaga ng Effort. bonggang-bongga. Kakahiya naman kasi, di ba? Oo, at saka talaga expected ng mga tao dahil ang tagal na nawala ang library. Kaya dapat talaga ang pagbabalik mo talagang bonggang-bongga. Yes. Na hindi naman talaga na-disappoint lahat ng makakita nito, ha? In fairness. Ilan ang capacity nito, Mamu? 150. Ay, tapos pag siniksik pa, pwedeng 200. Patayan na. Oo, talagang sardinas kung sardinas para talaga, alam mo naman, pang kabuhayan. Of course, this is the DJ's booth and the dressing room. Ay. Ang entertainer. Ayan, tingnan natin ito. Iikot na natin. Dito. Ito ang ang reception. Reception. Diyan ang librarian. Oh, eto na. Kaya, ito ang DJ. In fairness, may Yeah. pa-dressing room, ha? At malamig sa dressing room. In fairness, ayan po, oh.
So mga kachika, ito na po mga kaibigan, ang pinakahihintay po ng lahat. I'm sure at pinakahihintay nyo para makilala natin ang lubusan. Ang naririnig-rinig nating pangalan, ito'y magkakaroon na ng mukha para sa ating lahat mga kaibigan. The one and only, the star builder ng sing-along, ang star comedian na pinanonood po natin ngayon. The one and only, Mamu Andrew de Real! Hello lahat sa mga followers ni Romel Chika. Ay. Finally, nandito ka na rin sa library. Oo nga, ang tagal natin ito pinaplano pero at least natuloy na kasi po nandito po tayo para alam niyo yan, nasa background natin ang bagong library. Bago yan, kikilalanin natin po mga kaibigan, si Mamu Andrew de Real. So, Mamu, taga saan ba ang de Real? Manila na kami lumaki pero originally Cebu. But my father is from Masbate and my mother is from Aklan. Pero dito na kami lumaki lahat sa Manila. Tapos dito ka na rin nag-aral Yes, dito lahat. na. Paano ka napunta sa ganitong sing-along comedy bar na Hindi tinatawag? ko na nga rin alam kasi after graduation, kasi accounting graduate ako sa Adamson So nag-try ako mag-work sa Makati. I thought kasi pag nasa Makati ka social. Totoo naman. Kasi white collar job, naka-necktie ka, may attache case, naglalakad ka sa paseo. Boring pala. Hindi ikaw Boring yun. pala. Yung nasa office ka, tapos kasama mga chief accountant, ikaw bookkeeper ka. Tapos nakita mo sila, lahat sila nakatingin sa time clock, anong oras kayo magla-lunch. Ay, hindi ito ang life ko. This is not for me. So after 7 months, I resigned. Tapos sabi ko, magtatayo na lang ako ng business. At first, ang ano talaga is library. Pero ang concept niya is a restaurant na pwede ka magbasa ng libro habang naghihintay ka ng order. Parang cute, di ba? Oh, ang cute. Yan, ganun. Ayun muna ang concept Yan ang ng concept. library. At since nag-teatro ako, I graduated sa Bulwagan Gantimpala. First workshop kami, kasabay ko sila Julio Diaz at sila Requiestas. Ay, Sabi ko, magagamit ko yung theater art. So I put up a very, very small stage. Parang isang metro kwadrado lang yan Tapos we tried si Arnel Ignacio. Si Arnel talaga unang-una entertainer library. So I wrote some scripts, parang stand-up comedy. Nag-hit. Kinagat ng tao. Kasi during that time, it was after the EDSA revolution Na parang nagkaroon ng freedom ang lahat. You can now talk about politics, you can talk about sex, you can talk about religion. Dati kasi bawal, di ba? Maraming big no-no. Nag-hit. Gusto pala nung gano'n, pinag-uusapan yung buhay-buhay na nakakatawa. So every week, nagkakaroon ng stand-up comedy. Like sa Direct Ronnie Bertubin, sa mga nauna rin Sila Susan Reyes. Tapos sunod-sunod na, the likes of Alan Kay, Leonard Obal, Ai, sila Ricky Lai, Anton Diva, Pu, Wally, Terry Honor. Ang haba ng listahan, Vice Ganda. Sobrang haba ng listahan. ayan, nakita niyo po ang mga pangalan binabanggit nga. Naku, abangan po ninyo sa kalagitnaan ng ating pag-uusap. Marami kayong madidiscover kung ano-ano po at kung sino-sino sila. Pero Mamu, sabihin natin sa audience natin kung anong struggle mo nung nagsisimula ka sa una mong library. Kasi syempre, di ba, yun ang pinakamahirap yung... Yung una, parang ka nanganak. Mahirap kasi, I was very young then, 21. Oh, fresh tignan mo. graduate. Naniwala lang ako sa concept. At first, syempre Adriatico, Malate is kilala yan ng mga tao dyan, mga sosyal. Nagpupunta syempre mga designers, mga fashion models, mga foreigners, mga taga-press. So natakot ako, parang katakot yung crowd. Kaya mga bakla nung araw, mga maldita yan Mga nakapading na ganito sa tingin So hirap na hirap kami ni Arnel Ignacio. There was even one time na umiyak si Arnel kasi tinawag siya ng isang customer na maldita. Kailangan siya, come here, magkano sweldo mo rito? Ay. Gano'n, 250 po. Gawin kong 300, umuwi ka na lang. Siyempre, na-hurt si Arnel. Umiiyak siya, siyempre bata si Arnel. Hindi, laban lang, kaya mo yan, balik ka doon, balik. Kontrahin mo yung pagkamaldita yan. Si Arnel is matalino, he's from UP. Minalditahan niya ng Ingles. Nag-hit ngayon. Pwede pala yung gatong style of comedy. biglaan na lang na-discover na pwede mong tarayan ng mga customers. Pwede naman pala. Ilan yung talent mo dati, Mamu, nung nag-start ang library? Ilan lang sila. I have Arnel Ignacio, Susan Reyes, Michael Coneta, Ronnie Bertubin, na director na ngayon, si Ding Cresini na nasa abroad na ngayon. Mga 6 lang yata, 7. Kailan kami nag-start. Natatandaan ko pa mga kachika nung nagpupunta ako sa library. Pero ano na yung mga late na yun 90s established ka na na noon, mga 90s na. Pero nakikita ko, ang notion dati, pag nasa library ka, pag talent ka ng library, talagang mahusay ka. At higit sa lahat, kinakatakutan ka. Bakit kinakatakutan ng isang Andrew de Real? Kasi stricto ako pagdating sa trabaho Tapos, lalo pag show, kailangan susulat akong script, dapat sundin mo lahat yan. Dinidirect ko talaga sila. Hindi kasi pwede yung parang bara-bara lang. Sabi ko, hindi, labanan dito. Taga-teatro ako dapat maayos ang gawa. Advantage kasi yun no? Pagiging teatro mo. Yes. Otherwise, magagalit ang mga mentor ko. Tatarayan ako La Joel Lamanga. Ano yan? Tay-tay yan. Kaya nakita mo, ang
unang batch mo, talaga namang umalagwa ng Yes. bonggang-bongga. Pagkatapos ng first batch, syempre, dito na pumapasok yung Yes, si 90s na. Ito na yung pataas ang sing-along. Yes, ano na, pumutok na siya. At first kasi wala naman kaming balak na tawagin itong comedy bar. Ang nagbigay lang talaga ay yung mga press. Bigyan ako ng write-up. There's a very funny place in Adriatico, the first comedy bar in the Philippines. Sabi ko, okay na. Pero kasi pag nakita mo yung signage ko, ganyan, library lang. Oo. Tapos maliit siya. Tapos siksikan ng mga tao. Kung na-experience po ninyo yung mga 90s talaga, nakaganon ka, nakatayo lahat ng mga tao. Pero ang pila. saya-saya nila. Tapos Mamu, sino-sino na yung mga second batch? Pumasok na si Ai, si Alan Kay, Leonard Obal, Philip Lazaro, John Lapus. Tapos sumunod na mga batch naman sila Anton Diva, sila Pu, sila Wally, si Terry Honor, sila Vice Ganda. So, dire-diretso na. Dumami sa Petit, sila Negi, yan sila Chad Kinis. Bakit ang dami-dami talagang talent ng library, Mamu? I love to discover talent eh. Sa library kasi nag-workshop kami. Hindi lang basta, may training ka eh. Pag bagong pasok ka, magti-training ka ng 2 weeks. Araw-araw ka papasok. Araw-araw yun. Ibig sabihin, dapat maka-jive mo lahat. Tapos i-reviewin ka ngayon. Nasa panel yung mga senyora kaganyan. Itatawag ko, ay, mga bakla, may audition. So magpapalit sila Vice Ganda, kagano'n yan. Sila Philip La. Bakit gusto mong pumasok sa library? Anong talent? Oo. At saka Mamu, nung 90s kasi, ito yung kasagsagan ng sing-along talagang, aminin natin, maraming maldita. Oo, so, artista, tilas. Oo. Kasi dati naman, in fairness naman, ang sing-along kasi dati, pinupuntahan ng mga artista. Yes. Artista ang nanonood sa mga sing-along master, kaya ang ganda. Mamu, anong experience mo? Nagkaroon ka ba ng struggle dito nung alam na natin ang negosyo? Diba? Ups and down. Yes. Kamusta ang struggle mo dito? Meron. Unang-una, nasa Adriatico kami nagpalit ng leadership ng mayor. Yung pumalit, ang tawag sa amin, nightclub, ang tanda. Kasi naman, usong-uso. Yung Malate, di ba? Ermita, Malate, nightclub talaga yun. Di ba kami nightclub? Oo. So we have to fight na nagkaroon kami ng Malate Business Association na parang pagtanggol natin ng Malate na hindi tayo ganon. We are different. Ang galing. Kaya naman yung mga bakla, talagang alam niyo po kung nasa sirkulasyon kayo ng sing-along, mararamdaman niyo yung presensya lagi ni Mamu. Kapag may mga talent, kay Mamu yan. Anong pakiramdam nun? Masarap sa feeling kasi nakikita mo yung effort mo na tinuruan mo sila, na-guide mo sila. Especially mag TV guesting. Bago sila lumabas ng TV, binibilinan ko talaga ganito ang gagawin. Even Philip Lazaro, hindi siya lumalabas dahil sa TV yung hindi ako kasama. Kailangan nasa tabi niya ako. Actually, yun nga napansin ko rin. Binabantayan mo talaga si Philip hanggang marating niya talaga yung patch kasi niya. hindi naman talaga siya stand-up comedian. Wala talaga. Na-discover ko lang siya sa workshop namin ng HIV workshop para sa mga LGBT. Tapos nakatingin ako sa kanya, nakakatawa to eh. There's something in this guy. Ayaw niya, hindi ako nakakatawa. Kasi pamin eh, hindi ako nakakatawa. Kala niya pogi siya. Hindi ba haba na mukha? So malangit naman ang kanyang kaluluwa. Pero alam naman niya, tapos tinry namin ni Alan Kay, sa pasampahin natin, ayaw niya mag-joke. Umiiyak na siya. Hindi ako marunong mag-joke. Umiiyak talaga. Lahat ng tao, tawa ng tao kasi yung mukha niya ang pangit. Si Papa, yan ko yan ang comedy, yan ang natural comedy. Tapos ang natatandaan ko, correct me if I'm wrong, kaya umingi ang pangalang driver, yung play niyong Sinura at Siget. Yes, doon kami Tama ba sumikat. ako doon? Yes. Kasi yung play na yon kung saan-saan na nakarating. Katuwaan lang kasi yun. Kasi ba noong araw sa library, puro bading. Nagkaroon ng grupuhan. Noranyan versus Bilmanian. Nakasagsagan din ang Kasi yung dalawa. yung parang naging ano namin, ako hindi ako maganda yung si Ate V. Hindi ako magaling umarte, hysterical. Ate gayon, hindi magaling, ganun. So what we did, napag-isipan namin, gawa tayo na comedy play, Sinura at si Velma. Tapos kinausap ko si Vincent Desu, siya yung writer. Tapos Alan Kay and Leonard Obal ang bida namin. Nabuo siya. My God, nag-hit siya. Hindi natin alam na nag-hit ng ganun kasobra. Kasi umabot ng 10 years sa Music Museum, nakarating sa ibang lugar ng Pilipinas, hanggang nag-abroad. Kasi yung play na yon, mga kachika, kasi talaga mananalamin ka kung bilang isa kang fanay, mararamdaman mo yung mga sinasabi, lalaitin nila, ang kanilang mga idol, lalaitin si Nora, lalaitin si Vilma. Away ng mga bakla sa Away. entablado. Ay, kilala mo si Jerry Katama, di ba? Oo. Bilmanian niya. Sobra. Huwag mong pipintasan si Ate V. Papatayin ka niya. Dumating kasi sa puno. Tapos doon talaga, Mamot, kayo nakilala ang library. pumutok. Doon na, pati ikaw, sino ang sumulat niyan. Siyempre, ganyan eh. At napasok mo ang telebisyon. Yes. Aksidente lang yung pagkapasok. Time ni Alan Kay, naghahanap sila ng bagong host. Si Bulaga. Di sige, ano gagawin natin?
Basta, kung anong ginagawa natin. So ako yung nag-VO, lahat ng material ginamit namin until kinuha kagad si Alan. Tapos pinasama ako. Sama mo yung Mamu, kunin namin writer. Yun, nalabit sa'yo. The very first stand-up comedy show ng GMA7, sa akin kagad binigay yung Comedy Central Market. Ay, bongga yun. Yun, doon ko nagamit sila Vice, bata pa sila noon, sila Ray Kilay. Si Uge, doon ko rin na-discover. Kasi napakahusay from UP. May isa akong material, stand-up niya, paano mag-makeup ang sales lady. Eh, magaling mag-deliver yung Uge. So, binigyan namin ng material hanggang sa sumikat. Ang galing. Mga kachika, karamihan po na napapanood natin sa telebisyon at pelikula, galing po ito kay Mamu. Kaya naman talagang kilala niya ang mga ito nung nagsisimula pa lang. Mamu, paano mo pala hinaharap yung mga, syempre, mga bakla? Mahirap kasing disiplinahin. Aminin natin. Mahirap, masakit. Di- Lalo ganun karami, parang 70 plus. Nag-aaway-aaway, nagtatarayan sa entablado, tsaka sa backstage. There was even a time, di ba, napasugod ako ng punchline dahil si Vice at tsaka si Hans naghahabol ang saksak. Pagdating ko, wala na. Kasi lang, darating si Mama, patay kayo. Meron dito, sitcom din. Naku, Mama, nag-aaway si Kim tsaka si ito. Pagbalik ko, nawala na naman sila. Paano mo hinahandle yan? Paano mo sila kinakausap? Yung mga talent mong ganon? Meeting talaga. Laging regular na meeting namin eh. Twice a month may meeting yan. Tapos ni-review yung performance lang. Tampal kung tampal. Ay, oo. Narinig ko yan, natatampaling ka ni Mamu talaga. Marami kang nasampal sa mga talent. Marami. Tsaka kurot. Nakurot na kita, di ba? Oo. Naku, eto na. Hindi ko makakalimutan yun. Punchline yun. Tinawag kita. Oo. Bakit po? Tapos Oo. gano'n. Saan mo kinuha yung -1 na yan? Ano siya kamaldita sa akin? Kaya nakangiti, di ba? Oo. Ano pa yata sila, Tita Christine time na yun? Lahat. Ginunan niya ako. Halika. Biglang paglapit ko, inisahan ako dito. Pinong-pino. Alam mo, Mamu, tatapatin kita. Nainis talaga ako sa iyo noon. Sabi ko, bakit ako inaano nito? Kasi alam ko, ako lang may -1. Oo. Ngayat ang alarayata siya pala nagdika. Kasi nagpapagawa ako ng sarili kong material eh. Parang pag sa show, gusto ko naka-material tayo, naka-areglo yan, everything. So ano ko pag akin kaagad? Naku, akin yan eh. In fairness naman, naintindihan ko naman doon si Mamu kasi lahat ng mga lumalabas sa mga kanta, kasi areglo nga lahat ng mga kanta niya dito, lalo na pag ginamit sa play niya. Kasi si Vincent De Jesus, yun talaga yung kaibigan niya. Yes. Na actually, si Vincent, schoolmate ko naman Yes, yan. yes. Na Oo. talagang super tambay ng library. And almost every night, walang pinapalagpas na araw yun. Tapos Mamu, eto na, pumunta na tayo sa mga napapanood natin na mga sikat, mga komedyante. Magbibigay ako ng mga pangalan, Mamu, ha? Sige. Tapos, sasabihin mo ang mga katangian nila. Pangit man o maganda, Sure. bahala ka. Gusto ko dito, sa portion na ito, bilang Mamu de Real. Go. Total, Mamu ka naman nilang lahat. At ikaw lang talaga ang nakakakilala sa kanila. Simulan natin ito kay Poo. Matyaga sa material. Kaya lang may time na tinatamad. Yung parang nakastick na siya sa material niya. Yung ayaw na niyang lumabas. Pag nakalabas na siya sa material, kunyari, Pacquiao, he's very good. Perfect niya yan. Pag lumabas siya sa material, kailangan ulit-ulitin mo sa kanya yan kasi nawawala siya. Next, Anton Diva. Napakabait. Kasi nung na-discover ko si Anton, estudyante. Walang pera, pipila sa library, tapos walang pambayad ng entrance, naka-uniform ng puti. Pwede po, mula po ako, bibigyan ka iced tea, basta kumanta ka lang. Tsaka french fries. Ay, ako bilib ako sa'yo talaga. Lahat na lang nang pumasok dito. O sa bar mo talaga, pag narinig mo na ang boses, kakausapin mo talaga. Tapos kumikita siya ng pera. Sabi ko, mag-set ka na lang, magaling ka naman. Eh, hindi pa pala siya bukelya sa pamilya. Paminta pa pala noong araw. Kaya nakita ko yung life story. Tawa ko na, aha, totoo yan, paminta talaga. Parang si Ray Kilay, customer lang, kumakanta. Papunta ako ng office. Sabi ko, sino yung kumakanta? Patawag mo sa office. Takot yung Ray Kilay. Bakit po? Gusto mo mag-set? Umiyak. Saan ka umiyak? Kasi ikaw naniniwalang magaling ako. Nanay ko, yung away ako pag kumakanta ako. Hindi pa nakita mga struggle din ng mga bakla, di ba? Jan Sweet Lapus. Isa sa pinakatakot na takot dati sa stand-up comedy. Ayaw niya kasi he's from television. So sanay siya sa TV na kinakat, ganito, na-edit. Ito wala eh. Tapos taga-teatro siya. So ayaw niya yung nagpe-perform siya may amoy sisig, may dumadang waiter. Ayaw niya. Sabi ko, diyan ka titibay. Diyan may huhusay. Try mo lang ako isang beses lang. So we did yung correct ka dyan na show sa library. Nag-hit, na-addict. Gusto niya laging may show na. Hanggang sa stand-up comedy na rin siya. Galing, di ba? Ikaw talaga yung nagpupush eh. Push talaga yun. Eto, si Chad K.
Binis. Naka-apat na audition, 4 na beses na reject. Hindi ko makita eh. Pag ang isang tao kasi, pag may wall, nararamdaman ko, ay may wall to. Kinacharto ko nito. So, ika-4 niya audition, hindi ko na parang sige, sampa ka na lang para makita natin kung talagang kaya mo. Tapos nakikita ko, may effort. Nag-effort to. Sige, try natin. Hanggang sa nag-hit. Galing. Ganda ng mga di ba? Si Negi. Isa rin niya na-reject. Kasi dati siya tabi ng library, yung may gay bar, yung Superman. Doon siya. Gay bar talaga. Oo, gay bar. Di ba? Yung katabi namin, Superman na gay bar. Dinala ni Danny. May nakita akong talent. Dito sino? Ang baho. Sabi ko, ang baho naman talent na yan. Parang ang dumi ng buhok. Parang hindi naliligo. Tapos bumuka yung bibig. Meron to, may something. Ito paliguan lang talaga eh. May putok. Ako sa sumikat. Gumaling na rin. Susunod, si Petit. Si Petit ang nakakatawa kasi galing siya ng Bicol, nag-audition. Ang una niya nakausap, yung doorman namin, yung nagtitir sigarilyo. Akala niya yun yung boss. Kasi ngita ka dyan. So naghihintay siya kaganon. Eh nung dumating na kami, yan na yung boss. Gusto agad si Petit, niya tatong nagtitir ng sigarilyo to. Yan ang nida. Ano pangalan mo? Madonna. Nakita namin yung kuko, madumi. Tigil mo yung Madonna. Hindi mo kamukha si Madonna. Pangalan mo Petit, yan bagay sa iya. Ganyan ka talaga magsalita Kung kilala niyo po si Mamu, diretso po siya magsalita. Kaya tinatakbuhan ng mga bakla ito. Pag nakikita talaga siya, tumatakbo. Ayan. Next, eto na. Si Direk Philip Lazaro. Yun, sabi ko, kwento nga kayo, na-discover ko sa isang LGBT workshop. Siya yung talagang kinaga ko kasi siya yung perfect example na kaya kong mag-mold ng isang talent nang walang talent at all. Na-challenge ka sa Na-challenge ako siya kasi he cannot sing. Boses baka. Ang talent lang talaga, he's a dancer. Aside from that, wala na. Pero pag nagsasalita na siya, kaya natin i-guide. Siya talaga yung scripted. Talaga spoon feeding talaga to. Spoon feed. Lagi ako nag-VVO sa kanya. Hanggang nakasanayan niya. Tapos, siya ang unang-unang stand-up comedian na nag-perform sa Singapore na ang crowd ay foreigner, walang Pinoy. Kasi mahal doon sa Boom Boom Room. Mahal doon. Tapos, tinawagan ako ni Net Inventor. You should watch your talent, Philip Lazaro. He's very good in Singapore. Pero umiiyak yun. Gusto niya umuwi. Kasi English ang joke mo eh. Wala kang choice. Hindi ka pwede mag-Tagalog. So sabi ko, gawa ka. Laitin mo yung sarili mo. So gumawa siya ng character, Filipina maid. Nag-hit. Filipina maid na maldita. Hindi mo sila tinataraya. Parang maid ako. Pero binaba ko yung sarili ko. Pero maldita ako. Oo. Yun ang karakter talaga ni Philip Lazaro. Nag-hit yung ganong material. At nakilala talaga sa singalong circuit si Philip Lazaro na mataray. Tapos umuwi siya ng Pilipinas. May show ako sa Cavite. Sila Arnel Tamayan, Martin the Icon. Isang bar sa Cavite. Sama ako. Walang tumatawa. Yung lahat ng joke, naubusan ni Arnel tsaka niyo. Sabi ni Philip, patawag mo ako. Huwag na. Inu-inunan tayo. Napatawa ko nga mga Singapore. Ito pa ba? Ay, yabang! Alexia, from Singapore, Philip Lazaro. Pak, 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 pak. Wali. Mabalik tablado. Mga magta-taxi lang. Gaga, ang layo nito. Yet, ang crowd to, ang hirap patawanin. Tapos gumano na sa kanila. Anta ako my way. Yun lang pala gusto nila. Kumanta sila. Sabi nila, nag-effort tayo ng material. Buwis. May mga crowd na kasing gano'n eh. Challenge yun eh. Eto, na hindi na natin nakikita, pero ito talaga po, nakilala po ito, yung kasagsagan na Nura din na si Leonard Obal. Si Leonard okay din siya kasi doon ko nabuo yung tandem nila na Alan. Kaya nakita ko yung husay. Mahirap sabayan si Alan eh. Si Leonard lang yung nakasabay. Pumapatol. Kaya nag-hit yung kanilang tandem. Tapos gumawa kami ng play, yun na, Inura Velma. Nag-hit. Eto na to. Eto na, si Alan K. Si Alan K, matagal ko nakakilala yan, 90s pa eh. Pero Japan ang Japan. Tapos, mag-library ka nga, pagbigyan mo na ako. Sige, pag bakasyon ako 6 months. So, pinagbigyan niya ako ng 6 months. Nag-hit. Nag-click shit. Alisan naman ng Japan. Sabi ko, huwag ka na mag-Japan. Pagbigyan mo ako, pag hindi kita napasikat, mag-Japan ka forever. Dumating opportunity na Itbulaga. And that's it, tumigil siya pag-Japan. Magaling siya eh. Tsaka may pera na siya. Yung parang, may pera ako, hindi ko kailangan yan. Kasi pag Japan yan, laki ng kita. Alam ko, nasa $2,500 siya per month eh. Oo, at saka naging vocal naman siya doon na kumikita na siya ang pera. Nagdalawang isip siya. Meron pa nga yan, may sa eksena pa yan, kakauwi niya galing Japan. Galing kami rehearsal, so nakasando siya, yung typical Alan K. Tapos magpapara siya ng taxi. Hindi siya pinarahan, ginanon siya ng taxi driver. So na-hurt ang putang bakla. Mamu, samahan mo ako bukas, bibili tayong kotse. Cash. Nagtaray si bakla. Pero hindi bagay, di ba? Parang katulad. So, eto na, si Vice Ganda. Si Vice na-discover ko sa Mabini, ang nagdala si Hans Mortel. Kasi may contest sa Itbulaga, yung O-Diva singing contest. Naipasok ko na si Anton, naipasok si Poca. Sabi ko, kailangan ko pa ng birite. Tapos na si Hans. Meron ako Mamu, puntahan mo. Pero huwag akong pakilala ha. Gusto ko lang makita. Yung itsura, yung hindi pa ganun kaganda, pero matangkad. Kumanta, sabi ko, pwede yan. Salang natin agad. Pero siyempre, hindi pa ganun kaganda yung boses niya. Natalo siya, si Anton ang nanalo. Tapos sabi ko, sige, i-train natin sa library. May mga time na matikas ang ulo talaga. Hindi mo na maalis ang mga bakla
bakla yan. Matigas sa ulo, palaaway. Ang kaaway niya lagi nun si Inday Garutay eh. So what I did, para magbati sila, ginawa ko ng show sa library. Sila dalawa yung bida. Kala mo hindi sila nag-uusap. Opening nila hiwalay. Opening si Vice, opening si Inday Garutay. Tapos kanya-kanya solo. Tapos ang show. Sino nag-enjoy? Eh di ako. Kasi alam mo na, eto na ang gusto ko malaman, Mamu. Sa lahat na nabanggit nating mga pangalan, eto na. Alam ko, nasa isa na sa comment na sabihin mo nga, ay, kung talagang matapang talaga to si Mamu. Sasabihin niya talaga kung ano yung ugaling. Kung may pagkakataon na kailangan mo sila. Sino-sino ba yung mga taong natulungan mo na pag tinawag mo, dumarating sila? At may pagkakataon na bang na-reject ka ng mga taong Meron din tinulungan mo? naman. Ang lagi niya, of course, Philip Lazaro, John Lapus. Lagi ang anytime kung tawagin pag anniversary library, susunod niya, yan, sila Terry Honor. Isang tawag mo lang, sila Kim Idol, sila Hans, sila Arnel Tamayo, si Martin D. Icon. Sila po, okay pa rin naman. Tumaano pa rin, sumisipot pa rin naman. Basta may free time lang talaga. Especially si Petit. Si Petit kasi yung homegrown talent mo. So, ang gratitude niya lagi. Every time may TV guesting, babanggit niya sila Tart, si Negi, si Pepay, Si Bebeka. Viveka. Yung mga yan eh. Tapos Mamu, sa mga talent mo, sino yung mga talagang nakikita, di ba ganun naman ito, pag sumikat to, magbabago to. May ganun, di ba? Lagi naman siya, hindi naman nawawala yan eh. Kasi fame yan eh, hindi mo siya ma-avoid. Kasi what goes up must go down, yun lang naman yung law. Importante kasi pag sumikat ka, alagaan mo yung pangalan mo. Matuto ka lumingon. Yung learn to look back. Meron na bang hindi lumilingon sa'yo? So far, wala pa naman. Lahat naman sila yung nag-acknowledge pag may TV guesting, pag natanong sa kagaling. Pinamagit pa naman yung pangalan ko. Pero meron nang nagpasama ng loob sa'yo. Meron na, siyempre, marami. Anong ginawa nila? Basta may nilagay ako sa Facebook eh. Tinanong kasi ako ng sa partner ko si Victor Rosario. Sino mga magagaling mong talent? Sa palagay mo, sino pinakamagagaling? So, inisa-isa ko. Sabi ko, Arnel Ignacio is very good, but he's not a comedian. He's an artist because he can play the piano. Nagsusulat siya ng music. Nagawa siya ganito. Sabi ko, Alan Kay is a funny man. Philip Lazaro and John Lapus, magandang tandem, blah, blah, blah. Tapos napag-isa, si ano? Sino yan? Basta. So may blind item tayo dito. Okay lang. Baka magtampo na naman eh. Magaling siya kasi nakuha niya lahat eh. So he's the best. Minasama ng mga bakla, sinabi sa kanya, akala, sisiraan ko. Hindi ko sinisiraan, tinanong ako eh. Direkta, anong masasabi ko? Di sinabi ko lang. Tapos nagtampuhan kami, hindi kami babatian. Paano May kunyari, premiere night. Siyempre ang mga nag-host sa premiere, mga bakla. Ay, nandito po ang aming mamu, ang aming mentor. Wala po siya, wala po kami. Mr. Andrew De Real. At nasa likod po niya, ang kanyang anak na si blang blang blang. Hindi ako lilingon. Alam ko kung sino yung tinutukoy mo. Pero alam mo, iniisip ko din, kasi humupa na rin yung pagkamataray mo eh. Pero kung that time na nung kasagsagan ng katarayan mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Grumpal talaga agad-aga. Umayos ka, bakla ka. Kilala kita. Pero eventually, kabati rin naman kami kasi isang tawag lang sa akin, okay na yun. Yung ma-realize mo lang na, may mali ako. Mentor ako eh. Sasabihin ko sa'yo kung tama o mali ang ginagawa mo. Mama, meron ka bang pinagsisihan? Di ba sa atin, sa punto ng buhay natin, dapat hindi ko tinulungan to kasi napakaano eh. Meron Actually, ganon? wala. Ah, napakabait. Wala. Pero kahit pinasasama ang loob mo, Yes, no? parte yan eh. Parang kang nanay, meron talaga magiging black sheep, pero akapin mo pa rin kasi anak mo yan eh. Eto na. Kung may sasabihin ka sa mga bakla ngayon na gustong pumasok sa sing-along, sa mga baguhan Yes. at sa mga datihan, eto na yung chance mo, Mamo. Yes. Para, kasi akala kasi nila mga kachika, ang pagpasok sa sing-along, kakanta ka lang, ganon, di ba? mahirap Eto, from Mamu ng Sing-Along of the Philippines. Sa mga gustong pumasok sa gitong industriya, welcome naman kayo, pero you have to learn. Tapos, kailangan pag-aral kayo araw-araw ng material. Hindi na-copy nila sa kabila. Sinabi na, ulitin mo lang, tapos angkin mo sa ina. That's very bad. Comedy is an art. Perfection is a must. Kailangan inaaral mo talaga. The same din sa mga datihan na, huwag kayo magkampante na magaling kayo. Laging may sisikat at may sisikat na mas galing sa inyo. At Ayan. darating yung time na mawawala na yan. Habang nasa taas ka, alagaan mo yung sarili mo. Settle mo na. Yung para pag nawala ka, okay ka na. Parang ikaw, di ba? Hindi ka na nagko-comedy, pero nakakita ka ng mundo ngayon. This is vlogging. Tapos nakaaliw ako sa'yo. Natutuwa ako yung nagtatarik kang mapalita ka. Ipito sa may pagkain. Di ba? Nakita mo yung mundo mo kasi meron ka ng pinanggalingan. Tapos eto na, Mamo, hihingan kita ng opinion mo tungkol dito. Kamusta yung mga jokes na pinagpapasapasahan mula 80s hanggang ngayon? Hanggang ako dinidate ko talaga. Ay, 1989. Ay, gandang ka, narinig kita. 87. Naku, kung nakikita niya doon, sasabihin ni Mamo, ang luma ng joke. Luma. O, anong gagawin natin? Wala Anong ka na gagawin magagawa doon? eh.
gano'n na talaga siya. Naging kalakaran na sa industriya. Pero kasi, kaya iiwasan ko pag show talaga, material. Sulat tayo, mag-isip tayo. Para bago. Hindi lang makokopya. Nakakatuwa. Siguro, Mamu, alam mo, lahat ng mga host ngayon nanonood, siguro nakakuha sila ng technique, mga aral na nasabi natin Yes. ngayon. Ay, imbitahan mo muna sila dito. Yes, so punta kayo ng library dito. Finding nila sa South na kami sa Las Piñas. Dito sa kilometer 17. November 8 is our grand opening. It will be the reunion of all the librarians, mga komedyante nung araw, tsaka yung bago ngayon. Meron ba Sasama-sama. kaming makikita rito na malalaki? Meron, for sure. Darating nga sila Bubsy, sila Pupi. Mga inibito ko lang sila lahat eh. Lagi naman pag anniversary, nag-reunion talaga lahat eh. At saka OP, ito, opening pa lalo. Mamu, sa lahat ng komedyante, sino ang paborito mong komedyante? Si Philip. Siya talaga. Kaya ginaid ko siya hanggang sa television eh. Nagdidirect na siya. Nasa tabi pa rin niya ako. Saka pag nakatingin siya sa akin, nagdidirect kami ng comedy show. Hindi tumatawa si Mamu. Balitan na natin. Sensitive siya pagdating sa Ah. So ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap mo ng mga bagong talent. Hindi ka titigil. Hindi, kasi mag-offer ulit kami ng workshop. Kasi meron kami sa library yung bagong Civil workshop. Ino-offer ko yon free para sa mga bakla, para matuto sila. So pag nakagraduate ka ng workshop, parang ang dami mo nang alam, ang dami mo armas. Oo. Pwede ka na sa television, pwede ka sa radio, pwede ka sa lahat. Medyo mahigpit yung workshop kasi 2 days lang siya. So yung tinuturo ng 1 month, pinagkakasya sa 2 o 3 araw. After that, magsashow ka na agad. Tamo, ganun po ang maging komedyante. Inaaral po yan. Inaaral, hindi basta naka-heels lang, nag-makeup, gaga. Bakla hindi ito parlor. Art ito, art. Ayan na. Mamu, maraming naglabasan ng mga comedy bars. Yes. Anong masasabi mo? Okay lang yan, it's a free enterprise. Pero sana rin, pag nagtayo kayo ng bar, intindihin nyo rin, aralin nyo mabuti, especially ugali ng entertainers. Kasi may mga mood swings yan eh. Kasi kung ako kung ano-ano, nag-walk out si Arnel Ignacio, siyempre magagalit na ako. Pero naiintindihan ko kung bakit eh. So dapat aralin nyo rin yun. Tapos alagaan ang entertainment. Number 1 yan eh, para tumagal ka. Ako naman, hindi ko naman sinabi pinakamatagal ako. But 32 years is 32 years. Nagawa namin hanggang sa dulo. At saka kaya mo naintindihan kasi nagmula ka sa entablado. Yes. Yun ang pinakaano mo eh, di ba? Oo. Basic talaga yun para maintindihan mo yung mga entertainers mo, kailangan pinagdaanan mo. Parang ikaw, di ba? Tagal mo rin sa comedy bar. Sobra. Oo, Alam niyo po sponsor, mga lahat katika, lang. ngayon ko lang po aaminin, sa library lang po talaga ako hindi nakapasok. Sa lahat po ng bar sa pasok ko po, sa library po hindi ako nakapasok. Bakit ba? Tataka rin ako sa'yo. Bakit hindi mo nga ako kinuha? Hindi ko alam, hindi ka naman nagpaparamdam. Hindi ka naman napapakita. Hindi ba ako magaling? Magaling ka, siyempre. Pero kunyari lang, sa lahat ng mga naging komedyante sumikat, kanino ka na insecure? Hindi parang, kaya ko yan eh. Bakit siya? Dapat ako yan eh. Nako, what a wonderful question. Pero, siguro hindi ako mai-insecure. Siguro naiinggit ako. Yeah, naiinggit ka. Yun yung word na naiinggit ako kasi sa narating niya. Yes. Na parang feeling ko, naku, Kaya ko yan. Kaya ko yan eh. Kaya lang, wala akong ano eh. Hindi yun na napuntahan ko eh. But you're very good. Naniniwala ka magaling ka, di ba? Coming from you, Mamo. Ngayon, nanamnamin ko na magaling ako. Maraming salamat. Salamat. Wow, ang dami. Mamo, alam mo, congratulations, Mamo, dahil napakaganda po, mga kachika, ng bagong library. Thank you, Dito yan thank sa you. Las Piñas. Naku, puntahan niyo po to. Open ito araw-araw, di ba? Okay mo si Tita Christy? Oo nga. Kaya ako makakarinig, pinanonood niya lahat ng vlog ko. Sobra. Ako naman pinapanood ko kayo. Ay, naku. Kaya si Danny Chismosa eh. Oo. Mamo, maraming salamat. Yes, salamat din. Oo. Tapos, iba-iba po. Every night, iba-ibang komedyante makita nyo rito. From Monday to Sunday. We're open 8 p.m. until 3 a.m. in the morning. Punta kayo. Kung gusto nyo matanggal stress nyo, punta ka lang kayo dito. Thank you, Mamu. Thank you, Romel. Ayan, mga kachika. At yan po si Mamu Dirial. Thank you. Thank you. Chika, nakausap na po natin si Mamu Andrew Drial at ano mga kasamahan po natin na miss ko rin silang lahat. Sobra marami pong salamat sa inyo. So with that mga kaibigan sa aking vlog, Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay
chika-chika lang. Ganon!